Halika, Xiaobao. Sige, alis na. Tito, ito po ang chicken leg nyo. Salamat. Hoy, tingin mo, alam mo ba kung anong kotse ito? Porsche ito. Ang presyo nito, 2 milyon. Sa isang taong trabaho natin. Di pa tayo makakabili ng isang gulong nito. Woo, ang ganda ng babae. Ikaw ba si Shinya Ozong? Ah, ako. Ikaw ba ay? Sa wakas, nakita rin kita, Young Master Sheng. Sumama ka na sa akin, pabalik na tayo. Young Master Sheng. Tinatawag mo ba ako? Siyempre, ikaw. Dito, bukod sa iyo. Sino pa ang may pangalang Shinya Ozong? Shenyaozong nga ang pangalan ko. Isa lang akong nagtitinda sa tabi-tabi, miss. Baka nagkakamali ka ng tao. May isang bagay na hindi mo alam, sa totoo lang. Ang tatay mo ang pinakamayaman sa mundo. Itinago lang nila sa iyo. Para masanay ka. Ngayon, pinapunta ako rito. Dahil tapos na ang pagsubok mo. Pwede ka nang mamahala. Sa ilang negosyo ng pamilya Sheng. Miss, wala talaga akong pera sa bulsa. Hindi mo kailangang mag-effort ng ganyan para lokohin ako. Sa card na ito, 100 bilyon. Ito ang allowance para sa iyo mula kay Boss Sheng. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng magpa-verify sa bangko. Miss, wala akong oras para maglaro. May negosyo pa akong asikasuhin, pasensya na. Ingatan mo itong black card. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Ako si Duling Wei. Handa akong sumunod sa anumang utos mo. CJ. Xiaobao, tingnan mo, narating na natin. Ang lugar kung saan may meeting si Mommy. Malapit na sigurang lumabas si Mommy, di ba? Xiaobao. Birthday ni Mommy ngayon. Bibigyan natin si Mommy ng malaking sorpresa. Tingnan mo, lumabas na si Mommy. Sino yung lalaki sa tabi ni Mommy? Xiaobao, umuwi muna tayo sa bahay. Hindi na natin susunduin si Mommy? Mabait ka, Xiaobao. Uwi muna tayo para mag-aral. Tapos hintayin natin si Mommy, ha? Momay. Sheng Yaozong, anong ginagawa mo rito? Makinig ka, Xiaobao. Umupo ka muna sa kotse at hintayin si Daddy. Susunduin kita ni Daddy mamaya para umuwi, ha? Sheng Yaozong, tinatanong kita. Anong ginagawa mo rito? Mali ang timing ko, nakakaistorbo ba ako sa'yo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan? Siyang Rongrong. Nakalimutan mo na ba ang estado mo? Asawa mo ako ngayon, pero sa labas, ibang lalaki. Nakakadiri, wala ka bang hiya? Kung ganyan na ang sasabihin mo, wala na akong sasabihin sa'yo. Divorce papers ito, pirmahan mo na. CJ. Ah, handa ka na pala? Magkaiba na tayo ng mundo. Di mo pa ba gets? Ako ang presidente ng Kiming Group. Milyonaryo ako. Ikaw, yung maliit mong negosyo lang. Anong may tutulong mo sa akin? Nahihiya kung isama ka. Nakakahiya. Gets mo ba? Lahat yan, kayabangan lang. Pera lang ang nasa isip mo. Ano ba dapat ang intindihin ko? Sabihin mo, yung mumurahing regalo. Yang cake na yan, magkano yan? 200 pesos lang siguro. Alam mo ba ang binigay sa akin ni Jin? Singsing na 300k pesos ang halaga. Sheng Yaozong, bakit ko dapat pasalamatan? Yung mumurahing regalo mo. Mumurahing cake. Rongrong. Ang asawa mong to, di mo alam. Ang agwat ng estado. Sa kanya, baka habang buhay. Ikaw ay di makakaahon. Magdiborsyo tayo. Kapag pumirma ka, 20 milyong puhunan. Ay dedeposito ko sa kumpanya mo. Tama, Rongrong. Anong may tutulong niya? 20 milyon? Isa 0k pesos nga, wala siya. Ikaw. Ano, sa maliit mong negosyo, may ginto. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Kung may konsensya ka pa, pirmahan mo na ang divorce papers. CJ. Pwede ang diborsyo, pero si Xiaobao. Pag diborsyo, bahay, kots. At ang custody kay Xiaobao, akin lahat. Impossible. Sa akin si Xiaobao. Sheng Yaozong, hindi ako dito para makipag-usap, para ipaalam sa'yo. Sumang-ayon ka man o hindi, umalis ka na sa bahay. Ayoko nang makita ka.
Ano ang ginagawa ninyo? Nakakahiya ka pa bang bumalik? Sinabi sa akin ni Rongrong, kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Sinabi ng ate ko, mula ngayon, ayaw na niyang makita ka. Kung may utak ka, kumuha ka ng gamit mo at umalis. Siang Rongrong. Napakalupit ng puso mo. Sheng Yaozong, ikaw pa ang may gana magsalita tungkol sa ate ko. Tulad mo, kung sa ibang pamilya, matagal ka nang pinalayas. 5 taon kang nanghingi ng libre sa amin. Sapat na yon para sa iyo. Nanghingi ng libre. Saan napunta ang 5 taon kong sahod? May nagbigay ba sa iyo ng kahit piso sa 5 taon? Huwag kang magsalita ng walang kwenta, palakang ito. Hindi ka karapat-dapat kay Rongrong. Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Aalis ako, nakakasuka ang makitira sa inyo. Pero tandaan nyo, magsisisi kayo. Ako, Sheng Yaozong, ang makakasisi sa'yo. Ako ay isang aso. Umalis ka. Hindi ito lugar para sa pulubi. May 100 bilyon dito sa card na ito. Ito ang allowance para sa iyo mula kay Boss Sheng. Kumusta? Ano ang may tutulong ko? Gusto kong i-check ang balance ko. Sheng Yaozong, ikaw pala. Alam mo ba kung saan ito? Dito. Hindi dapat pumunta ang tulad mo. Legal na mamamayan ako, bakit hindi ako pwedeng mag-transact dito? Ano pong kailangan ninyo? Gusto kong i-check ang balance sa bangko. Alam mo ba kung magkano ang pera mo? Dahil ba hiniwalayan ka ni Rongrong? Sinasadya mong manggulo dito. Pinili ni Rongrong ang mas mabuting lalaki. Desisyon niya yon, wala akong kinalaman. Tao. Gusto kong mag-transact. Kumusta, MS Bay? Ano ang may tutulong ko? Nauna ako, bakit siya ang unahin? Ano ba naman ang bangko ninyo? Pinapapasok pa ang mga pulubi. Pag-isipan ko ulit ito. Gusto mo bang mag-transact dito? Pasensya na, MS Bay. Ayusin ko na po. Sheng Yaozong, kung mag-away ka, sa bahay na lang kayo ni Rongrong mag-away. Kung hindi ka alis, tatawagin ko na ang guard. Magta-transact ako, bakit ako alis? Ito, Ultimate Black Card. Ultimate Black Card. Impossible. Kailangan trillions ang deposit para makakuha ng Ultimate Black Card. Kaya lang makakuha ng Ultimate Black Card. Paano magkakaroon ng ganyan ang isang tulad mong palaboy? Mali lang siguro ang tingin mo. Ginoong Sheng, pwede ko bang makita ang card na ito? Ultimate Black Card na ito, walang duda. Impossible naman. Hindi hihigit sa 3 ang Ultimate Black Card sa buong Haishi. Paano siya magkakaroon? Faking card, yan sigurado. Mas mabuti pa. Na-verify mo muna. Ginoong Sheng, pwede ko bang itest ang card na ito? Malaki kasi ang panganib. Bahala ka. Sandali lang po kayong dalawa. Kung gagawa ka ng peke, diamond card o gold card na lang sana. Ultimate Black Card pa ang ginaya mo? Napakaloko mo. Wala namang galit sa akin ang babaeng yon. Hindi naman siguro niya ako lolokohin. Sheng Yaozong, fake ang black card na ito. Fake ang black card mo, krimen yan. Fake? Impossible. Tignan mo naman ang itsura mo. Ikaw ba ang may trillions na deposito? Karapat dapat ka ba? Hindi lang peking bangko card, pati business card mo pek rin. Dulingwei, alam mo ba kung sino siya? Siya ang presidente ng Du Group sa Beijing, ang business queen. Karapat dapat ka bang magkaroon ng kanyang card? Ginoong Sheng. Bakit mo ako niloko? Loko. Sinong nagsabi? Ginoo, nasaan ka na ngayon? Mabuti at malapit lang ako. Hintayin mo, pupunta na ako. Hindi na alam ng teller na kailangan ng bank key para ma-identify ang Ultimate Black Card. Paano siya naging teller? Sig, peking card, tapos peking tawag. Hindi ka ba napapagod magdrama? Ako nga napapagod na. Ano ba ang nagmamadali? Darating na si Dulingwei. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Sa isang tawag mo lang. Dadalhin mo si Dulingwei dito. Sino ka ba? Nakakatawa ka talaga. Ako, dumating na si Dulingwei. Sino ang nakakatawa? Ako, dumating na si Dulingwei. Sino ang magtatawa ng malakas?
Lingwei, nakilala ko si Isheng. Si Ji Sheng, siya ang iyong master. Isheng, paano natin itatrato ang dalawang ito? Nasa sa inyo po ang desisyon. Huwag na lang. Hayaan na muna silang umalis. Na pala, may itatanong ako sa'yo. Umalis na muna kayo. Ano po ang kailangan ninyo, Isheng? Hoy, anong nangyari, Xiaolian? Rongrong, yung ex-husband mo pala ay may 100 bilyon. Hahaha. Huwag kang magbiro, Xiaolian. 5 taon akong kasal kay Shen Yaozong. Wala siyang ginawa kundi maging palamunin at magtinda sa bangketa. Paano siya magkakaroon ng 100 bilyon? Xiaolian, wala ka bang ginagawa sa trabaho? Huwag mo kaming lokohin. Kung may 100 bilyon ang gagong yun. Ama ko na si Li Jiacheng. Baka pwede mo akong tulungan mag-imbestiga? Ay, hindi ako nagsisinungaling. Hoy, Mamaya. Saan tayo pupunta? ay, Rongrong. Bakit ayaw ninyong maniwala? Paniniwalaan ko muna na totoo ang sinasabi mo. Pero dati mong sinabi, gusto ng tatay ko na akuin ko. Ang ilang industriya ng Sheng Group. Alin ano ang mga yon? Ang Tianhai Group, ang pinakamalaking kumpanya sa Haishi na may halagang 100 bilyon, ay binili kahapon ng buo ni Boss Sheng. Lahat ng shares ay nailipat na sa pangalan ninyo. Bukas, maaari na kayong pumunta sa Tianhai Group para sa turnover. Ito ang identity ring ng chairman ng Tianhai Group. Ang Tianhai Group na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Nanaginip ba ako? Siyempre, hindi. Alam na ng lahat sa Haishi na. Ang Tianhai Group ay binili kahapon ng isang misteryosong milyonaryo. Sa 3 araw, ang organizing committee ay magdaraos ng board meeting para ipakilala ang tunay ninyong pagkatao sa lahat ng kilalang tao sa Haishi. Pupunta muna ako sa Tianhai Group para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Nga pala, ang sasakyang ito ay regalo rin sa inyo ni Boss Sheng. Bukas, pupunta rin doon sina Siang Rongrong at Jibawin. Siang Rongrong. Iniwan mo ako dahil sa 20 milyon. Sana hindi ka magsisi bukas. Ano? Nagpalit ng may-ari ang Tianhai Group. Ano? Finger, nagpalit na may-ari ang Tianhai Group. Ano? Nagpalit ng may-ari ang Tianhai Group. Iniutos ko sa'yo, pumunta ka agad sa Tianhai Group. Dalhin mo ang aming pamanang kayamanan, ang Millennium Red Ganoderma. Sa malaking tao na iyon, gawin mo ang lahat ng paan para magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Ang paglista ng aming Jin family ay nakasalalay dito. Kapag nagbago ang Tianhai Group, ang buong negosyo sa Haishi ay magbabago ng malaki. Ang pagkakataon ko, dumating na rin. Chairman Sheng, pupuntahan ko na po kayo. Huwag magmadali, huwag magmadali. Hindi ko inakalang ang Tianhai Group na dating pinagmamalaki ko. Ngayon ay akin na. Hoy, hindi ba't ikaw ang kilalang-kilalang number 1 palamunin sa Haicheng? Iniwan ka ni Rongrong, wala nang mag-alaga sa'yo. Pumunta ka sa Tianhai Group pa maghanap ng trabaho. Ano ba ang kinalaman mo? Shen Yaozong, matapos tayong maghiwalay, tama lang na maghanap ka ng trabaho. Pero hindi dito dapat. Kailan ka ba magbabago? Ang ugali mong mahilig sa malalaking bagay. Siang Rongrong, hiwalay na tayo. Ang mga bagay ko, wala kang karapatang makialam. Mali ba ako? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Shen Yaozong, sabihin mo nga, may diploma ka ba? May karanasan ka ba sa trabaho? Ang katulad mo, hindi ko kukunin sa Kiming Group, lalong hindi sa Tianhai Group. AMM, tama si Rongrong. Ang aming Jin family ay opisyal na partner ng Tianhai Group. Gusto mo bang tulungan kita? Sasabihin ko na magandang salita. Papagawan kita ng trabahong maglinis ng CR. Dapat kang magpasalamat kay iyong Master Jin. Maglinis ka na lang sa Tianhai Group. Mas maganda yon kaysa magtinda ka sa labas na arawan at ulanan. Baka ikaw pa ang maging pinakamatagumpay sa pamilya ninyo. Magandang pagkakataon yan. Dapat kang magpasalamat kay iyong Master Jin. Ang ganyang magandang pagkakataon, kayong dalawa na lang ang mag-enjoy. Ikaw, Ako si Shesok, may sariling gagawin. Wala kayong karapatan. Manghimasok dito. Shen Yaozong, huwag ka nang magpanggap sa akin. Ang dahilan mo sa pagpunta dito ay para makipagbalikan sa akin, di ba? Malinaw kong sinasabi sa iyo, impossible iyan. Ako ay isang presidente na ang halaga ay libo-libo. At ikaw ay isang hamak na magtitinda lamang. Ikaw ay pabigat lang sa akin. Naiintindihan mo ba? Una, ako si Shen Yaozong. Pumunta ako dito sa Tianhai Group hindi dahil sa'yo. May sarili akong gawain dito. Pangatlo, kayong dalawa. Nakakasira ng paningin. Umalis na kayo. Sandali, sandali. Anong sinabi mo? May gawain ka dito sa Tianhai Group? Ikaw pa? May kinalaman ka sa Tianhai Group? Ah, nandito ka para mag-ipon ng basura. Basura ang humahakot ng basura. Bagay na bagay. Dapat alam mo ang lugar mo sa mundo.
Pagkatapos ng diborsyo natin, mahirap na nga lang makakuha ng pagkain. Tutulungan ka pa namin. Huwag kang maging ingrato. Ayaw mo pang tanggapin. Ang ingay! Kayo ba ang aalis o ipapapalabas ko kayo? Itatapon kayo palabas. Ikaw, Nabaliw ka ba sa diborsyo? Alam mo ba kung saan ka? Ito ang Tianhe Group. Saan ka kumukuha ng kapal na mukha para manggulo dito? Jin Xiao, Shen Yaozong, baliw ka ba? Hinampas mo ako. Babaliin ko ang mga paa at kamay mo ngayon. Bubunutin ko ang dila mo. Gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Tao, may nanggugulo sa Tianhe Group. Mga guard, nasaan kayo? Sino yan? Anong ingay? Jin Xiao, ito ba ang paraan ng Tianhe Group? Na magpakita sa bisita? Hinampas ako nito. Dalian nyo. Ipalabas nyo siya. Ang Tianhe Group ay hindi nagpapapasok ng mga walang kinalaman sa negosyo. Umalis ka na. Kahit sino na lang pumupunta dito sa lupain ng Tianhe Group. Nakakaswerteng bahala. Sigurado ka bang hindi mo muna itatanong ang identidad ko bago mo ako paalisin? Isa kang hamak na magtitinda sa bangketa. Anong identidad ang meron ka? Nakikita mo ba? Kahit ang mga guard dito ay hindi mo maabot. Sa totoo lang, binata. Ang buong lungsod ng Hai ay nakayuko sa paanan ng Tianhe Group. Dito, kahit dragon ka, dapat kang magpakumbaba, lalo na. Isa kang aso. Tao, ilabas niyo siya. Shen Yaozong, noon, binibigyan ka ng konting respeto. Dahil ikaw ang asawa ni Xiang Rongrong. Pero ngayon, ikaw ay isang langgam na kayang durugin ng kahit sino. Payo ko sa'yo, magsorry ka na kay Jin Xiao. Baka sakaling makumbinsi ko siya na huwag kang putulan ng braso o binti. Du Lingwei. Bumaba ka na. Aray. Sheng Yaozong. Hindi ka man lang marunong magpangga. Alam mo ba kung sino si Du Lingwei? Siya ang bunsong anak ng pamilyang Du mula sa kabisera. Ang tunay na namamahala sa likod ng pamilyang Du. 22 anyos na nanguna sa pamilya, Du papuntang internasyonal. Ang pangalan ng rina ng negosyo ng henerasyong ito, kapag binanggit mo, ay isang insulto sa kanya. Si Du Lingwei ang idol ko. Pero hindi kumalat ang kanyang mga litreto. At hindi alam kung bakit siya pumunta sa maliit na lungsod ng Haishi. Ayon sa tsismis, itong si Du Lingwei ang bumili sa Tianhe Group. Pero itong lalaking ito, maingat sa investigasyon. Sayang lang, kulang pa rin sa kakayahan. Pagdating ng panahon, ang aming pamilyang Jin ay mag-alay ng family heirloom. Ay boss Du para makuha ang malalim na pakikipagtulungan sa Tianhe Group. Ang aming pamilyang Jin na maglista sa stock market ay malapit na. Ikaw naman, ay isang putik na hindi mayahon sa peder. Sana kapag yumaman na si Ginoong Jin, huwag kalimutang tumulong. Sage. Ang Tianhe Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong mababa ang kalidad. Ikaw, ano pang hinihintay ninyo? Gawin na. Balian ang kanyang mga binti at itapon. Tigilan. Boss Lee, ito yung lalaking nagkagulo kanina. Boss Lee, ganito po. Nandito ako para mag-alay ng kayamanan sa pamilya Du. Ito ang family heirloom ng aming pamilyang Jin. Sana kapag nakita ninyo si Boss Du, magandang salita para sa akin. Ayong nagkakagulo dito. Nakakaistorbo sa chairman. Ayo ba ay makakasagot? Ama. Kanina, itong nagtitinda sa kalye. Ang nagkagulo sa Tianhe Group. Nagmalaki pa siya. At inutusan si GNG. Doon na bumaba. Sabihin ko sa iyo, ito ang presidente ng Tianhe Group, si Boss Lee. Bago ka mamatay, nakita mo ang ganitong importanteng tao. Ay wala ka ng pagsisisi. Shen Yaozong, nakagulo ka kay Boss Lee, tapos na ito. Mahirap payuhan ang taong gusto mamatay, ikaw ay nagmamadali mamatay. Hindi kita maliligtas. Ikaw ba ay? Si Ginoong Sheng Yaozong. Ako ay pinadala ni Du Lingwei para sunduin ka. Ginoong, dito po. Hindi, Boss Lee. Isa lang siyang nagtitinda sa kalye. Paano niya kakilala si Boss Du? Iyak na niloloko ka niya. Boss Lee, kahit na hindi dapat ipakita ang kahihiyan ng pamilya. Pero hindi ako magsisinungaling. Siya ang dati kong asawa. 5 taon na kaming kasal, kilalang kilala ko siya. Isang lalaki lang siyang hindi kayang buhayin ang asawa at anak niya. Ganun lang. Boss Lee, huwag kang magpadala sa kalokohan. Ano ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Boss Lee, tanggal ka na. Nakakalungkot, may ganoon palang kawalang hiyang partner ang Tianhe Group. Talagang nakakabagabag. Ikaw, mula ngayon, hindi na welcome si iyong Master Jin sa Tianhe Group. Boss Lee, sigurado ka bang protektahan mo ang isang lalaking ito? Sabihin ko sa'yo, kami ang eksklusibong partner ng Tianhe Group.
pa sa isang lalaking ito. Pinahiya mo ang pamilya Jin? Hindi maganda yon. Ano ang pamilya Jin? Hindi lang ikaw. Kahit tatay mo, kailangan niyang lumuhod habang kausap ako. 80% ng kita ng pamilya Jin ay galing sa Tianhai Group. Kapag natapos ang partnership ng Tianhai Group sa inyo, magbabangkarote kaagad ang pamilya Jin. Boss Lee, mali ang sinabi ko kanina. Kasalanan ko, Boss Lee, pakiusa. Bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya Jin. Ang Tianhai Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong walang modo. Mula ngayon, ang lahat ng transaksyon sa pagitan ng pamilya Jin at Tianhai Group, kasama ang mga nasa plano, itigil agad. Pamilya Jin, huwag nang umasa na kumita kahit piso mula sa amin. Ano ka ba? May ganang magsabi niyan? Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako si Jin. Mga tao, protektahan ninyo ang binata. Ikaw, may lakas ng loob kang bastusin si Young Master Sheng. Nagpalit na ng may-ari ang Tianhai Group. Ang posisyon mong presidente ay nanginginig na rin. Kanina pa nag-iimbento. Ano daw yon? Sinasabi mong sinundo mo siya utos ni Boss Du? Kasinungalingan. Sabihin ko sa'yo, kapag nalaman ito ni Boss Du, parurusahan ka niya. Ikaw. Boss Du, dumating ka na. Si Lian ito, sabi niya. Kilala mo raw itong si Sheng Yaozong? Yang Master Sheng, paumanhin. Ako ang sekretarya ni Boss Du. Narito ako para sanduin si Yang Master Sheng. Ano ba? Nababaliw na ba kayong lahat sa Tianhai Group? Itinuturing ninyong EIE ang taong ito? Ikaw. Bahala na, wag na lang. Tara na. Jin, anong gagawin natin ngayon? Isang Sheng Yaozong lang yan. May magagawa pa ba yan? Pupunta tayo kay Dulingwei. Pag inalok ko ang mga kayamanan ng pamilya Jin, at napansin niya ako, itong si Lian. Wala yan sa akin. Tama, nagpalit ng may-ari ang Tianhai Group. Malamang magkakaroon ng malaking pagbabago. Si Lian, bilang presidente, ang unang maapektuhan. Pagkatapos kong makausap si Dulingwei, talagang bubunutin ko ang balat nitong Sheng Yaozong. Chairman, mula ngayon, ako na ang personal mong sekretarya. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Dahil sa utos ng iyong ama, kailangan kong ipahayag ang totoong pagkatao mo sa board meeting. Sa ganitong paraan, makikita mo ng mas malinaw ang tunay na ugali ng mga nakapaligid sa iyo. Sa ngayon, pasensya na muna. Sige na. Pasok. Boss Du, si Jin Baoping, ang nanay at si Jiang Rongrong ng Kimin Group, naghahanap po sa inyo. Ang aming Tianhai Group ay hindi makikipagtulungan sa mga kumpanyang mababa ang kalidad. Ang utos ni Isheng ay utos ko rin. Sige na. Lumabas kayo. Huwag niyo akong hawakan. Lumabas na kayo. Huwag niyo akong galawin. Isang gwardiya lang, ganito ka sa akin? Sabihin ko sa inyo, ako ay hindi lang supplier ng inyong Tianhai Group. Ngayon, dala ko pa ang regalo para sa inyong chairman. Sa harap ng Tianhai Group, sino ka ba? Sabi ng aming chairman, ang Tianhai Group ay hindi nakikipagtulungan sa mababang uri ng tao. Ito, eksaktong kapareho ng sinabi ni Sheng Yaozong. Sheng Yaozong, ikaw ang dahilan nito. Ikaw ang may malas na bibig, nasira mo ang plano ko. Mag-ipon ka na lang ng lakas, isipin mo kung paano mo haharapin ang pagkalugi ng pamilya Jin. Bilisan mo. Alice, lumabas ka. Lumabas ka na. Jin, anong gagawin natin ngayon? At tanungin mo ako? Sino naman ang tatanungin ko? Maghihintay tayo dito ngayon. Hindi magtatagal. Itong Sheng Yaozong, palalayasin nila tayo. Paano kaya nakabili si Sheng Yaozong ng ganoong mamahaling kotse? Hindi kaya, may kinalaman nga siya kay Dulingwei. Kung totoo yan, hindi pa naman kami nakapag-divorce. Impossible. Huwag mong kakalimutan, 5 taon kayong mag-asawa. Kung kilala niya, ang isang tulad ni Dulingwei, alam mo na sana yon noon pa. Tama, talagang walang kwenta siya. Pero, saan galing ang napakaraming pera niya?
Hindi kaya ninakaw niya ang pera mo? Ano ang unang gagawin mo bilang anak ng pinakamayaman? Siyempre, bibili ng bahay. Pag naghiwalay, wala ka nang matitirhan. Ma, yan ba si Manong? Anong manong? Hiwalay na ang ate mo sa kanya. Wu, yang kotse na yan, 20 milyon pataas yan. Ano? Tara, tingnan natin. Ara na. Ginong Sheng, pagkapirma mo rito. Iyon na ang bahay na ito. Ginong Sheng, ito ang titulo ng lupa. Tabi, mabuting na. Ikaw na pinagtaksilan ng anak ko, ibigay mo ang pera. Anong pera? Sheng, huwag kang makunwari. Saan mo nakuha ang pambili ng kotse at bahay? Nga, ninakaw niya yan kay ate. Tama, 5 taon kayong mag-asawa ng anak ko, tapos hiwalay na kayo. Anong karapatan mong gumastos ng pera niya? Hindi ko kailanman. Ginastos ang kahit piso ni Sir Rongrong. Kung ayaw ninyong maniwala, tawagan niyo siya. Ma, tingnan mo, nagkukunwari pa. Halughugin natin to. Walang modo. Dahil hindi ka tinuruan ng nanay mo. Ako na ang magtuturo sa iyo ngayon. Sheng, bayaw kita. Dati, dahil. Pati kay Sir Rongrong, ako ang sumasalo sa mga gulo mo. Ako ang nagbabayad ng sugal mo. Pero ikaw, araw-araw panay ang pang-insulto mo sa akin. Ngayon, iwalay na ako sa kapatid mo. Sino ka ba? Hayop ka, noon pa man. Alam ko nang masama kang tao. Ngayon, pati bayaw at biyenan mo, sinasaktan mo. Ibalik mo ang titulo. Hindi ko ibabalik, akin ito. Tama. Pat yung kotse mo sa labas, amin din yon. Nasa akin ang titulo, akin ang bahay na to, ano? Kukunin mo pa ba sa akin? Nag-text na ako sa ate ko. Paparating na siya. Tingnan natin kung paano kanya ayusin. Tama. Sheng Yaozong, ninakaw mo ang pera ko para bumili ng bahay at kotse. Ngayon, awayin mo pa ba ang nanay at kapatid ko? Nagtataka ako, kailan ko ba ninakaw ang pera mo? Chinek ko, nawala lahat ng pera ko sa bangko. Kung hindi ikaw, sino pa? Sabihin ko sa'yo, hiwalay na tayo. Magnanakaw ka, kriminal ka. Nakapag-report na ako sa pulis. Kung ibabalik mo ang pera ngayon, at humingi ng tawad sa nanay at kapatid ko, baka maawa pa ako. Tama, siya ang magnanakaw. Papaluin ko siya, magmamakaawa yan. Ang cute-cute mo, ngayon ka pa sumagot. Lumuhod ka. Lumuhod. Kayong mga to, karapat-dapat ba kayong pagluhuran ni Sheng? Ang ganda ng babae. Sino yon? Wu, may mas maganda pa pala sa ate ko. Sir, pulis. Siya yon. Ninakawan niya ang ate ko. Aistuhin niyo. Tama. Dapat barilin ang ganyang tao. Huwag patawarin. Tama. Si Miss Sayang, presidente ng Gaming Group. Siyang Rongrong, ex-wife ni Sheng. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong ninakaw ni Sheng ang pera mo. Tama. Galing sa akin ang pambili niya ng bahay at kotse. Base sa investigasyon ko, 13 milyon ang assets ni Miss Xiang. Tama. Presidente ng Gaming Group ang anak ko. Bata pa, milyonarya na. Hindi mo siya kayang pantayan. AMEA, 1 milyon lang? Maliwanag na. Miss Xiang, tungkol sa nawalang pera mo. Wala itong kinalaman kay Sheng. Miss, hindi ko alam kung sino ka, pero kailangan may ebidensya ka. Simple lang. Ang kotse ni Sheng sa labas, 14 na milyon ang halaga. Hindi mo kayang bilhin. At yung binili lang kanina ni Ama Sheng, yon ang villa no isa sa Jinmaofu. Marami sigurong nakarinig ng kwento niyan. Ay ang pinakamahal na villa sa buong lungsod. Nagkakahalaga ng 300 milyon, ang Golden Mansion. 300 milyon. Unang beses ko lang narinig na ang bumibili ng 300 milyong mansion. Ay magnanakaw ng 1 milyon lang, Miss Xiang. Hindi kita minamaliit pero ang assets mo ay hindi pa umabot sa barya lang na ginastos niya ang Master Sheng. Impossible. Bago kami maghiwalay. Wala siyang kwenta. Wala ka ng kinalaman dito. Nga pala, tinulungan kita mag-imbestiga.
Ang kapatid mo, si X Yang Yang. Isang linggo pa lang ang nakalipas, may 1 milyong utang sa sugal. Kahapon lang nabayaran. Kung saan napunta ang pera mo, tanungin mo siya. Ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Mga pulis, isasakdal ko si Ines Xianging at si X Yang Yang sa pagtatangka na ipahamak si Isheng Yaozong at magkasabwat sa 13 milyong panloloko. Ito ang ebidensya. Tatanggihan namin ang pag-areglo, diretso demanda. Ate, pakiusap, tulungan mo ako. Kasalanan ko ang pagsusugal at utang. Ate, kung di ako makabayad, papatayin nila ako. Ate, pakiusap. Ayoko makulong, Anak, wala rin akong alam. Tulungan mo rin ako. Wala talaga akong alam. Jisheng, ito ang gamit ninyo. Salamat. Sumama kayo sa amin. Ete, tulungan mo ako. Hindi ko alam. Wala akong alam. Anak. Sheng Yaozong, ginanti mo lang ako, di ba? Pagkatapos nating maghiwalay, gusto mo ipakulong ang nanay at kapatid ko. Ang sama mo. Kasalanan nila yan. Kaya pala madali kang pumayag na maghiwalay tayo. May ibang babae ka na palang kinakapit. MS, huwag kang magpapaloko sa kanya. Palamunin lang siya, walang silbi. 5 taon kaming mag-asawa, laba at luto lang alam. Parang cute lang. Ang aming usapan, huwag ka nang makialam, Jill Xiang. Naghihintay sa labas ang nanay at kapatid mo. Sheng Yaozong, kakahiwalay lang natin. May iba ka na agad. Wala kang konsensya. Siyang Rongrong. Hindi pa tayo hiwalay. Nagkakasama na kayo ni Jin Baoping, no? Hindi ka ba nahiya sa akin? Para sa karera ko ito. Ikaw at ako. Magkaiba talaga. Yang Master Sheng, sana huwag mo akong pagsabihan sa pagiging makasarili ko. Lanan. Anong ginagawa mo rito? May kailangan sa'yo ang iyong ama, kailangan mong sumagot sa tawag. Ano yon? Isang maliit na presidente lang. Nangahas pang apihin ang anak ko. Nakahanap ako ng ipapakilala sa'yo. Anak, talagang magugustuhan mo ang itsura. Puntahan mo na agad. Kakadiborsyo ko lang ito. Huwag ka na magdahilan. Gaano ba kahirap maghanap ng asawa? O, siya nga pala. Lutingting ang pangalan ng ipapakilala sa'yo. Lu Tingting. Papa, sandali. Kilala mo siya. Ay. Isa siya sa mga naging kasintahan ko. Sa 101 Zonghua Street ang lugar ng pagkikita. Sige, alam ko na. Ano ang unang gagawin ng anak ng pinakamayaman para sa isang pagkikita? Magpalit ng damit, pero ang nakakagulat, ang ipapakilala sa akin ay isa sa mga naging kasintahan ko. Ito ang listening device na inihanda ng iyong ama. Para maiwasan ang pagkabigo, sasamahan kanya sa pagkikita. Susunduin kita pagkalipas ng kalahating oras. Sige, alam ko na. Lutingting, matagal na tayong hindi nakita. Sheng Yaozong, bakit nandito ka? Ako ang ipinakilala sa'yo ngayon. Ayon sa tatay ko, ikaw ang makakapagbago ng kapalaran ng pamilya namin. Siguro nga. 10 taon na ang nakalipas, maganda ka pa rin. Siyempre, dahil para sa pagkikita ito, diretsahan na ako. May bahay ka ba? May kots? Magkano ang sahod mo kada buwan? Kung gusto mo akong pakasalan, dapat may bahay at kotse ka. Hindi pwedeng sa probinsya ang bahay, dapat hindi bababa sa 500 square meters. Ang kotse naman, hindi pwedeng mumurahin. Nakakahiya kung lalabas ako. Dapat hindi bababa sa 1 milyon. Oh, siya nga pala, walang utang ang bahay at kotse. Ayokong magbayad ng utang kasama ka. Kailangan kong mag-night out kasama ang mga kaibigan ko linggo-linggo. Hindi mo pwedeng pakialaman ang buhay ko. Pagkatapos kong magpakasal, ayokong magkaanak kasi pag nagkaanak, lalaki ang tiyan ko. Oh, nakalimutan kong itanong. Ano ang trabaho mo ngayon? Ngayon, nagtitinda ako sa tabi-tabi. Ano? Nagtitinda ka lang? Bakit ka pa sumama sa dating ko? Ako, Ako ano? Kaya mo bang kumita ng 8,000 isang buwan?
Alam mo ba, yung pangkosmetiko ko lang sa isang buwan, mahigit 30,000 na. Kaya mo ba yan, mahirap? Walang pera, sumasama pa sa date. Sayang lang sa oras. Luting-ting, 10 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ba pwedeng maayos lang tayong mag-usap? Sheng Yaozong, hindi. Mas mabuti pang kalimutan mo na lang na tayo ay nagkaroon ng relasyon. Nakakahiya yon para sa akin. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin ang tatay ko. Pero binabalaan kita, hindi kita pakakasalan. Hinding-hindi. Gago. Pera lang ang habol. Hinahamon mo ako. Hindi ako. Yung tatay ko kasi. Sheng Yaozong, huwag kang magkunwari. Pinaghirapan mong makipag-date sa akin. Dahil lang maganda ako, di ba? Anong pakunwari pa? Lumabas ka na. Ay. Naghihintay ako ng sasakyan. May sasakyan ka pa. Ah? Anong sasakyan? Baka yung kariton mo lang yan sa pagtitinda. Katawa-tawa. Ang ganda naman ng sasakyang yan. Nakita mo? Yan ang sasakyan ng tunay na lalaki. Ginoong Sheng, yung bagong bili ninyong villa no isa sa Jinmao Mansion. Nalinis na po. Dadalhin ko na po kayo. Jinmao Mansion, Villa no isa. Yung sinasabi nilang. Tumataginting ng 300 milyon. Ginoong Sheng, bakit ganito ang napili? Nakapareha mo. Ang pangit. Kahit sino kapag katabi si Secretary Du. Mahihiya. Hoy, hintayin mo ako. Yaozong, kuya. Nagbibiro lang ako kanina. Sadyang sinasabi lang. At saka, pareho lang yan, mayaman o wala. Tayo. Bagay na bagay, di ba? Pero mahilig kasi ako sa mga bata. Sayang. Hindi ka naman makakapanak. Mag-anak ako. Mag-anak ako ng libo-libo. At sigurado ako, hindi ako lalabas pagkatapos ng kasal. Ako ang gagawa ng gawaing bahay. At alagaan kitang mabuti. Pwede ba to? Sa tingin ko. Hindi ka karapat-dapat. Ay. Saan ka pupunta? Hoy, hoy. Kuya Yaozong. Isama mo ako, Kuya Yaozong. Hoy, hoy. Chairman, ang Tianhai Group ay nakaplanong maglabas ng 1.5 bilyon para sa isang Happy Valley project. Kailangan ninyong kumpirmahin ang lokasyon para sa pagpapaunlad. Dito na lang sa lugar na to. Sige, aayusin ko na ang usapin sa demolisyon. Oo nga pala, ang mga kumpanya sa lungsod natin na may kinalaman sa konstruksyon ay nag-aagawan para sa proyektong ito. Marami na ang nagkumpulan sa baba ngayon. Baka gusto ninyong bumaba at silipin? Nawala. Ikaw na ang bahala sa bagay na ito. CJ, sa board meeting bukas. Una, ilalantad ang totoong pagkatao ninyo. Pangalawa, kukumpirmahin ang mga kasosyo para sa Happy Valley Project. Xiaoya, sa tingin mo ba magtatagumpay ako? Kakalipat lang ng may-ari ng Tianhai Group. Tapos agad na naghain ng 1.8 bilyong proyekto. Kung makakapagsosyo tayo sa kanila, kahit maliit na piraso lang, malaki pa rin ang kikitain natin. Boss Chang, bata ka pa lang. Nagtatag ka na ng Kiming Group. Sigurado ako na makikita ng Tianhai Group. Ang galing mo. Kung sakaling makapagsosyo tayo sa Tianhai Group. Kung magtagumpay tayo sa pakikipagsosyo sa Tianhai Group. Tataas ng todo ang Kiming Group. Sheng Yaozong. Sheng Yaozong. Talagang hindi ka mapakali, ha? Sinundan mo ako hanggang dito sa Tianhai Group. Sheng Yaozong. Hiwalay na kayo ng Boss Chang. Alam kong hindi ka makapaniwala kasi, syempre, ang Boss Chang namin ay isang CE na ang halaga ay 10-10 milyon. Ikaw naman, taga-tindahan lang sa kalsada. Pero ganoon talaga ang buhay. Payo ko sa'yo, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ako. Teka, alam ko ang gusto mong sabihin. Ganyan ka kapituko sa akin, gusto mo lang magbalikan tayo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, impossible yun. Ang gusto kong sabihin, hindi talaga kita hinahanap. Mula nang tayo'y maghiwalay, lagi mo akong pinipigilan. Una, kumuha ka ng babae para magpanggap, para magselos ako. Pagkatapos, isinakay ko sa bilangguan ang nanay at kapatid ko. Gusto mo ba magmakaawa ako para magbalikan tayo, di ba? Sa isang lalaking tulad mong mapaglinlang. Hinding-hindi kita papayagang magtagumpay. Ang aming Boss Chiang ay malapit nang makipagtulungan sa Tianhai Group. Pagdating ng panahong iyon, buong Haishi ay titingala sa kanyang tagumpay. Sa ganda at talentong tulad ng sa kanya. Tunay ngang nararapat siyang nasa tuktok, pinupuri ng lahat.
Ikaw naman, isang ordinaryong tao, lamang na walang silbi. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Magiging bati ka lang sa kanyang pangalan. Kayong dalawa, narito rin para humingi ng pakikipagtulungan sa Happy Valley. Talagang masama ang balak mo. Napakalalim ng investigasyon mo sa akin. Ano? Gusto mong maghasik ng gulo habang may pagkakataon, di ba? Sasabihin ko sa'yo, pwede kang walang kakayahan, pero huwag kang maging marumi. Payo ko sa'yo, umalis ka na sa bahay ko ngayon din kung hindi. Huwag kang magalit kung itatapon ko ang mga gamit mo. Tara na. Wala naman akong ginawa pero napagbuntunan ako ng galit. Talagang napakasama ng swerte ko. Siyang Rongrong. Sa pulong ng board bukas. Malalaman mo ang lahat. Sekretarya Du, ano ang nangyari? Chairman, kanina lang ay dumating ang... Yan, siyang Rongrong ng Kiming Group para humingi ng pakikipagtulungan. Hinihingi niya ang 30 milyong bahagi sa pakikipagtulungan. Ano ang okasyon mo? May ba kayo? Payagan mo na siya. Isa itong kompensasyon ko para sa kanya at sa aming anak na babae. CJ, i-anunsyo ko ito sa pulong ng board bukas. Oo pala. May isa pang bagay. Pakisabi mo sa presinto na pakipalayain na ang nanay ni Rongrong at ang kapatid niyang lalaki. Huwag na silang pahirapan pa. CJ, nalaman ko. Kayo as yan, siyang Rongrong. Hindi ba nakakuha ng birth certificate? Kailangan po ba ninyo ng tulong ko tungkol dito? Hindi na. Sandali lang siyang nabulag. Sa totoo lang. Mabuti naman talaga siya. Sheng Yaozong, hindi ko akalain na ganyan ka pala katapat sa pag-ibig. Pero mali ang pinagkalooban mo ng pagmamahal na yan. Ako na ang tutulong sa'yo. Sheng Yaozong, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi mo sa akin na umalis na ako ngayong araw? Sinabi sa akin ni Jin Baoping, dahil sa'yo, na-offend ang Tianhe Group. Kaya't pinalayas ako ng ganoon. Alam mo ba? Dahil sa'yo, hindi matuloy ang pakikipag-ugnayan ko sa kanila. 5 taon na tayong magkasama. Ganoon ka ba kabilis maniwala? Sa sinasabi ng Jin Baoping na yon, Hindi ako maniniwala sa isang Jin Xiao na tumutulong sa akin. At maniniwala pa ba ako sa'yo? Alam mo ba? Dahil sa'yo naapektuhan ako, kaya't humingi ako ng tulong kay Jin Xiao. Gaano kalaki ang nawala sa akin? Alam mo ba? Rongrong, ako ang chairman ng Tianhe Group. Nandito ako, hindi mo kailangang humingi ng tulong sa iba. Hindi ba gusto mong dumalo? Sa board meeting ng Tianhe Group bukas. Tutulungan kita. Heto, ito na ang imbitasyon para sa board meeting ng Tianhe Group bukas. Pwede mong isama ang ating anak. Sinabi mong ikaw ang chairman ng Tianhe Group. Bakit hindi mo na lang sabihing ikaw ang Jade Emperor? Anong oras na? At nanloloko ka pa rin sa akin? Alam mo ba kung ano ang sinasabi sa akin ng mga tao sa labas nitong mga nakaraang taon? Sinasabi nila na ako, si Chiang Rongrong, ay nagpakasal sa isang walang kwentang tao. 5 taon akong nakipagsapalaran sa'yo, nasayang ang 5 taon ng kabataan ko. Ngayon na maghihiwalay na tayo, gusto mo pa ba akong maapektuhan? Ikaw ang pinakamalaking bahid sa buhay ko. Anong karapatan mong kunin ang litrato ko? Sa tingin mo karapat-dapat ka ba? Hindi pa tayo hiwalay. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang gamitin ito para hindi tayo maghiwalay? Maghiwalay na tayo. Ikaw, gusto mong hiwalayan ako? Hindi ba gusto mong dumalo sa board meeting ng Tianhe Group bukas? Pagbibigyan kita. Ito na lang ang huling tulong ko para sa'yo at sa ating anak. Sa mga nakaraang taon, wala namang pag-unlad sa'yo. Pero ang pagiging sinungaling mo ay umangat ng husto. Alam ko, kahit anong sabihin ko ngayon ay hindi ka maniniwala. Balak ko sanang sabihin sa'yo ang totoo bukas. Pero mukhang wala ng pagkakataon. Gusto mong maghiwalay, pagbibigyan kita. Tara na sa civil registry. Sige, yan ang sinabi mo. Sheng Yaozong, mula ngayon. Hiwalay na tayo. Ayokong makita kita. Muli sa hinaharap. Ayoko ring
Maging ama ni Xiao Bao ang isang taong palaging nagsisinungaling. Rongrong, naghihintay pa rin ang mga magulang ko sa bahay. Pupunta tayo para makilala ang magiging manugang ko. Sa wakas, may pagkaunawa ka sa sarili mo. Ikaw, hindi ka dapat kay Rongrong. Hahaha. Si Rongrong, sa ilang araw, pakakasalan niya ako. Bibigyan niya ako ng malusog na anak. At ikaw, wala kang karapatang dumalo sa kasal namin. Sa huling bahagi ng buhay mo, mag-isa ka na lang. Ginoong Sheng. Ano ba ang ginagawa ng lalaking iyon? Ginoong Sheng, ito ang mga napili ko para sa iyo. Mga posibleng maging nobya. Ngayon, siguraduhin maging maingat. Huwag nang pagkamalang perlas ang isang isda. Ano ang ibig mong sabihin? Sheng Yaozong. Ano ang relasyon mo sa mga babaeng ito? Ginagawa mo ito para magalit ako, di ba? Binibining siyang kung nais mong uminom sa kasalan. Malugod kayong tatanggapin ni Ginoong Sheng. Pagkat, hindi kami tulad ng iba galing sa maliit na pamilya. Kuripot. Ano ang sinabi mo? Ako ay ginoo ng pamilyang Jin. Nagsasalita ka sa akin ng ganyan? Ikaw, Ang pamilyang Jin, ano ba iyan? ikaw, Tapusin na natin ito. Umalis na tayo. Ikaw, para sa kanya, sobrang taas. sumpain, sumpain, sumpain. Sino ba talaga ang babaeng ito? Apag nalaman ko, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. At saka yang Sheng Yaozong, akala niya sa pagkuha ng mga artista, matatalo niya ako. Ginoong Sheng pa, nakakatawa. Ginoong Jin, ang imbitasyon ng Tianhe Group. Maari bang Pekin? Bakit mo ito tinatanong? Ang imbitasyon ng Tianhe Group, may espesyal na gintong tatak, imposibleng Pekin. Pero, ang kotse na sinakyan ni Sheng Yaozong kanina, ang plaka nito ay sa Tianhe Group. Sheng Yaozong, niloloko mo nga ako. Anong chairman ng Tianhe Group? Sinungaling ka. Mabuti po, pakita ang inyong imbitasyon. Ako, Ginoo, mawawalan ba ng dalawang imbitasyon? Tuloy po. Sheng Yaozong. Ayo pa ang nagpakita sa harap ko. Talagang naghahanap ng gulo. Ikaw, sinuntok mo na naman ako. Ang lumapastangan kay Ginoong Sheng, sampala ng bibig. Ngayon ko ipapakita sa iyo ang kapalaran ng mga umaalipusta sa akin. Gusto mong mamatay? Nagsisimula na ang board meeting. Bawal ang maingay. Kung hindi, matatanggal ang karapatan. Ginoong Jin, huwag na. Sheng Yaozong, ano ang ginagawa mo rito? Kung wala kang imbitasyon, imposibleng makapasok. AMEA. Ngayon, ito ay ang Tianhe Group. Espesyal na board meeting para sa bagong chairman. Ang dalawang ito, isang mahirap na nagtitinda sa bangketa, at isang babaeng hindi kilala. Ang dalawang ito, malamang. Hindi nila alam ang itsura ng imbitasyon. Baka gusto mong gumamit ng peking imbitasyon para makapasok. Sa palagay mo, papayagan kayo ng Tianhe Group. Ito ay espesyal na imbitasyon. Pirmado ng chairman mismo. Imbitasyong pirma ng chairman, dalawa lang ito. Tuloy po. Bakit may espesyal kang imbitasyon? At ibinigay mo sa kanila? Ha? Alam mo ba ang kahulugan ng espesyal na imbitasyon? Kapag nakuha natin ito, madali na lang makakuha ng partnership sa Tianhe Group. Ibinigay ito sa akin ni Sheng Yaozong. Impossible. Sheng Yaozong, sino ka talaga? Ano ang itinatago mo sa akin? Ako si Sheng Yaozong. Ganito na ako palagi. Ang board meeting na ito ay inorganisa ng Tianhe Group. Kamakailan lang nagpalit ng may-ari, malamang curious kayong lahat. Sino ang magiging bagong Panginoon ng Tianhe Group? Ang ganda. Makikita ko na rin si Du Lingwei. Idolo ko siya palagi. Hindi ko alam kung anong lalaki ang karapat-dapat sa kanya. Maaring dumating dito ang Du Lingwei mula sa kabiseran. Ibig sabihin, may nakita siyang gusto sa lungsod na ito. Kung makakasabay lang tayo sa kanya. Ang pera, madali na lang. Tama, mula ng 22 anyos si Du Lingwei.
At namahala sa pamilya Du, wala siyang nabigong investment. Hindi ko alam kung ano sa maliit na lungsod na ito. Ang nakita niya. Bago ako umalis, sinabi sa akin ng tatay ko. Siguraduhin magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Ang pamilya Jin, nakasalalay sa kanya kung makakapag-list tayo. Shen Yaozong, kahit hiwalay na tayo, babalaan pa rin kita. Mga malalaking tao sa lungsod ang dadalo sa board meeting ngayon. Kasama si Du Lingwei mula sa kabisera. Mag-ingat ka sa likod, huwag kang magkagulo. Baka ako pa ang madamay. Mukhang natatakot na, tung walang kwenta, sa pangalan ng lola kong si Du Lingwei. Nanginginig na yata ang tuhod niya sa takot. Babae, anong pinagtatawa mo? Sunod, inaanyayahan natin si GNG, Du Lingwei sa entablado. Jin Baoping, wala akong anak na pangit na tulad mo. Ikaw si Du Lingwei? Ang presidente ng Tianhe Group. Paumanhin, nagkakamali kayo. Ang chairman ng Tianhe Group ay ibang tao. Ako lang ang kanyang sekretarya. Ang mga lahi ni Jin sa kanilang pagkakamali ay nararapat lamang na magbayad. Gago, anong gulo ang ginawa mo sa labas? Gagawin ng Tianhe Group ang lahat para ipitin ang pamilya nating Jin. Sino ba ang kinainisan mo? Atay, ito. Hindi ako ang may kasalanan. Si Du Lingwei kasi. Ano? Si Du Lingwei ang kinainisan mo? Kung hindi mo siya mapapatawad ngayon, maghanda ka na lang sa pagbagsak ng pamilyang Jin. Wala na. Talagang wala na ang lahat. Siyang Rongrong, nagsisisi ka na ba ngayon? Hindi mo kailangang magpanggap para lang makaganti sa akin. Alam kong galit ka sa akin pagkatapos tayo maghiwalay, pero hindi ko naman nakikitang may mali ako. So ang ibig mong sabihin, ako ang may kasalanan ng magtaksil ka sa amin? Tama na. Walang kwenta ang lahat ng sinasabi mo ngayon. Kung talagang iginagalang mo ako, hindi mo dapat ipinagmamalaki sa harap ko ang ibang babae. Igalang ka. Si Jin Baoping, noong hindi pa tayo hiwalay, nagkakalabuan ka na sa kanya. Iginagalang mo ba ako noon? Shen Yaozong. Para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ito. Ang babaeng tulad ni Du Lingwei, hindi mo kayang kontrolin. Parehong langit at lupa ang pagkakaiba ninyo. Nilalaro ka lang niya. Siyang Rongrong, anong karapatan mong magmalaki at mangmaliit sa akin? Anong karapatan mong asahan na igagalang kita? Tingnan mo ang bawat isang nandito. Mas may kakayahan silang lahat kaysa sayo. Ako ang presidente ng Kiming Group. Samantalang si Du Lingwei, sa murang edad pa lang, ay isang rina na sa negosyo. Huwag na nating banggitin ang chairman ng Tianhe Group. Ang ganoong antas na Diyos na tao, ikaw ay parang langit at lupa. Ikaw at ang mga tao rito, hindi talaga kayo magkasing antas. Naiintindihan mo ba? Ipinapahayag ko ang bagong chairman ng Tianhe Group ay Ginoong Shen Yaozong. Impossible yan. Sabi ko na nga ba, hindi mo siya karapat-dapat. Naloko kayong lahat. Pek ito. Boss Lee. Boss Lee, anong sinabi mo kanina? Ako si Lian, ang presidente ng Tianhe Group. Sa tabi ninyong dalawa, nagtiis ako, nagpakahirap. Nagpanggap ako ng ilang araw, at sa wakas nakakuha ako ng ebidensya laban sa kanya. Ngayon, isusumbong ko si Shen Yaozong sa pagpapanggap bilang chairman ng Tianhe Group. Hahaha, ikaw? Chairman pa? Kapat-dapat ka ba? You. Shen Yaozong. Payo ko sa'yo, aminin mo na. Ayoko. Mabansagan si Xiaobao sa hinaharap bilang anak ng isang scammer. Yaozong. Narito ang singsing ng chairman ng Tianhe Group. Sino nang maglalakas loob magkagulo? Lumitaw na ang singsing, mukhang totoo nga ang pagkakakilanlan. Siya nga pala talaga ang chairman ng Tianhe Group. Hindi ko akalain na napakabata at matagumpay. Shen Yaozong, ikaw ay talagang malubha ng walang lunas. Hanggang ngayon, gagamitin mo pa rin ang peking singsing para lokohin sila. Mga kasama, huwag kayong maloko ng scammer na ito. Siya ay sanay ng mandaya, walang hiya, walang hangganan ang kababaan. Ikaw.
Kung gayon, paano mo mapatutunayan gamit ang singsing na ito? Natutuo ang pagkakakilanlan mo? O kaya naman, ninakaw mo ba ang singsing na ito? Ibig sabihin, ikaw na hamak na tinderong to, paano mo mapapatunayan? Sa'yo ang singsing na ito? Sa tingin ko, ang singsing na ito ay huwad na gawa mo, mga kasama sa Tianhai Group. Ako'y nagtrabaho ng buong 20 taon. Alam ko mabuti kung ano ang itsura ng singsing ng chairman. Peke ang singsing na ito. Si Boss Lee ang nakasaksi sa paglaki ng Tianhai Group. Dapat totoo ang sinasabi niya. Mga haspang magpanggap bilang chairman, mukhang basyurero yan. Anumang kalat at bakal, ginagamit pang magpanggap. Bilang pinakamataas na singsing. Mga pulis, dakpin nyo na siya. Ang ganoong klas ng tao ay hindi dapat narito. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo siya. Ihanda mo agad ang self-test report ni Chairman. At ni Old Man Sheng. Kailangan sa loob ng 3 minuto. Boss Dupo, Mga kapatid, ito ay mula sa pinaka-otoridad na institusyon sa dagat. Officer, Madali lang magpeke ng ganyan, di ba? Lian, magsalita ka ng may timbang. Tingnan mo muna kung sino ka. Dulingwei, ikaw. Mag-alala ka sa sarili mo. Ang sipag mo para sa kalaguyo mo. Mukhang masarap ka sa kama niya, ha? Ang galing ninyong magtandem, profesional talaga. Nga, kanina singsing. Ngayon iene, ang dami ninyong props. Ah, susunod ba si Old Man Sheng? Darating na ba yung malaking tao? talagang darating. Nakausap ko na si Old Man Sheng. Darating siya sa loob ng 0 minuto. Titingnan ko kung paano kayo magsisi. Sedge, maghihintay kami dito. Titingnan namin kung talagang darating si Old Man Sheng. 10 minuto na lang. Hoy, dating ba talaga? Officer, aestuhin nyo na silang dalawa. Nandito na si Old Man Sheng. Sino ang nang-api sa anak ko? Lumabas ka. Babaliin ko yang binti mo. Old Man Sheng. Old Man Sheng. Si Lian ang nag-utos sa akin. Ipagpaumanhin niyo po ako. Umalis ka. Ikaw ay sangkot sa maraming kaso ng paluloko at pagsuhol. Inaaresto ka na. Dalhin niyo siya. Mali kayo. Bitiwan niyo ako. Babalik ako. Bitiwan niyo ako. Yao Zong. Ako ang nagkamali noon. Wala akong alam. Patawarin mo ako, please. Marami na akong sinabi sa'yo, ayaw mong maniwala. Mas pinili mo pang kumuha ng hayop at tulad ni Jim Baoping para hamakin ako. Yao Zong, nagkamali ako. Bati na tayo. Kahit hindi para sa akin. Para sa ating anak. Naghihintay siya. Sa pag-uwi nating magulang. Uwi na tayo, pwede ba? Gising ka na, tapos na tayo. Bakit? Bakit ba ako ganito katanga? Anak. Di ba diborsyado ka na? Yung ipinakilala ko sa'yo dati, yung ipagkakasundo, hindi ka panipaniwala. Ero. Sa tingin ko, ikaw at si Xiaodu, bagay kayo. Ako. Nakakatawa naman po, Sheng. Anak. Mahirap makahana ng babaeng tunay ang pagmamahal sa'yo. Wiwi. Kung hindi mo ako ipagkait, Gusto ko.
Pero diborsyada ako at may anak pa. Tara, sabay tayong sunduin si Xiaobao. Naniniwala ako magiging mabuting ina ako. Tatay, kasalanan mo kasi natulog ka. Nalete ako sa paglipat ng paaralan. Huwag mo na siyang pagalitan, di pa nga siya nakapagpalit ng damit. Sumama na sa'yo para sa papeles. Ganito, kung makakuha ka ng top sa grade mo ngayong SEM, bigyan kita ng malaking regalo, ano? Tulad ko na matalino at listo. Madali lang ang top, pero tatay. Ano ang premyo mo? Dadalhin kita sa masarap na pagkain. Psych! Tara, tingnan natin ang bahay sa school district. Psych! Kahapon, nakausap ko na si Director Zhang, magkikita kami sa harap. Bakit wala siya? Tandaan mo, ngayon sa proyekto natin, may darating na EI para kumuha ng bahay. Ikaw, bilang head, dapat todo ang atensyon mo. Kung nagalit ang EIE na yun, ikaw ang pananagutan ko. Naintindihan. Sige, diretso na tayo sa loob, Tara. Hoy, anong ginagawa nyo? Di nyo ba nakikita? Ito ay tuklas na bahay. Ang sales office ng Imperial Dragon Mansion. Bawal ang hindi kailangan. Nandito kami para kumuha ng bahay, hindi kami basta-basta. Mga kapatid na guard, kasama ko ang anak ko para kumuha ng bahay. Pahintulutan niyo kaming pumasok. Ikaw ba si Sheng Yaozong? Laoliw, kilala mo ba siya? Huwag mo nang itanong. Ako pa, suki ako ng tindahan nilang manok. Lumang suki na. Ah, nagtitinda pala ng manok. Huwag kayong magsinungaling. Ang galing-galing na ng daddy ko ngayon. Kapatid, Yaozong, nagkayaman na ba ang tindahan nyo? Nagbukas na ng branch? AME, kapatid, manok man o barbecue ang tinda mo. Ito, hindi lugar para magdala ng bata. Mas mabuti, umalis ka na. Narinig mo? Kahapon pa, nakausap ko na si Director Zhang ng sales office. Ngayon, kukunin na namin ang bahay. Mukhang totoo ito ah. Meron pang selyo ni Director Zhang, tingnan nga. Mukhang totoo nga. Pwede na ba kaming pumasok? Oh, mga kuya guard, pwede na ba kaming umalis? Sage, alis na. Ano ba yang ingay nyo? Maingay kayo. Sir, itong mag-ama may dala. Kunwari kukuha ng bahay. Gusto pumasok, tignan mo. Peke ang permit na yan. Ikaw, Pek, bulag ka? Di mo makita? Akatanggap lang ng mensahe mula kay Director Zhang. May darating na EIE ngayon para pumili ng bahay. Kailangan todo alerto tayo sa pagtangga. Ikaw naman, yang mukhang probinsyano. Nakarinig siguro ng sismis. Kaya gumawa ng peking permit para makalibre ng bahay. Ay nga pala, sir, tama ka. Nagtitinda siya ng manok. Nagde-deliver ng pagkain dito sa site. Kaya nakarinig ng sismis. Kapatid, bumalik ka na lang sa pagtitinda. Huwag mo kaming guluhin. Mas madali pa sa lahat. Yung peking permit mo. Parang di namin nakita. Ayos ba? Ang sama ninyo. Ang permit na to. Totoo yan. Ginawa niyo pang pambura. Kung totoo yan, daddy mo pa ang may hawak. Di pwede na ring tumira sa palasyo ang anak ko. mga snob, Anong sinabi mo? sabi ko ang mga guard dito sa village niyo. Napakasama ng ugali ng mga security guard. Kailangan ng palitan ng mga yan. Tol, pinagbigyan ka na nga ng aming hip. Pinatawad ka na, huwag ka nang magpasobra. Kung magpupumili ka pa, hindi na ako magpapahinuhod. Kung hindi niyo ako papapasukin ko naman. Si Director Zhang para magpaliwanag sa akin. Kilala mo talaga si Director Zhang? Bobo ka ba? Si Director Zhang dito sa lugar namin. Sikat na ahente ng high-end na bahay at edukador pa. Halos lahat ng may anak, kilala siya. Ikaw, nagmamagaling ka lang. Akala mo ba kaming magkakasama? Ay madaling lokohin? Ingat sa hagdan. Kung kilala mo si Director Zhang, dadaan ako sa pagitan ng mga hita mo. Kung hindi mo siya makontak, nananadya ka lang. Daan ka sa pagitan ng hita ko, o tatawag kami ng pulis. Tatay, sinagot ba ni Director Zhang ang tawag? Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Anong nangyari? Hoy, Kuya Guar, daan ka sa pagitan ng hita ko o sa presinto. Pumili ka. Daan. Teka. Tandaan, huwag magpabaya. Kung magagalit ang importanteng bisita, tatanggalin ka agad, walang awa. Opo. Ako na ang mag-asikaso kay Director Son na bagong lipa. Sige, magtrabaho ka na.
Tinawagan ako ni Boss Sheng. Hoy, hindi ka pa nakakapili? Daan. Hoy. Boss Sheng, nakarating na ba ang anak nyo? Nandito na kami pero sinabi ng guard nyo. Napeke ang permit ko at ginamit pang punas ng sipon. Ngayon, ipapahuli pa kami ng anak ko. Ano? Boss Sheng, pakikuha ang telepono. At ibigay sa mga guard, kausapin ko sila. Gusto kayong kausapin ni Director Zhang. Ang galing mo namang umarte. Nagdala ka pa ng peking Director Zhang. Hoy, scammer! Papagkapilang Director Zhang na pala namin. Gusto mo bang mamatay? Ha? Zhang yung tao. Ganyan ka magsalita sa akin at hinahang mo pa ang bisita? Ayaw mo na bang magtrabaho? Ikaw talaga, Director Zhang. Misunderstanding lang kanina. Ngayon, agad-agad. Pabayaan ninyong makapasok si Boshen at ang kanyang anak na babae. Pagkatapos nito, umalis ka at pumunta sa opisina ko para kunin ang sweldo mo. Kasama mo at ang 2 security guard sa hap, lahat kayo ay umalis na. Kick out na kayo. Talaga bang si Director Zhang yun, Chief? Pinahamak ninyo kami. Sir, pasensya na sa mga nagawa ko kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Sana naman, sa harap ni Director Zhang, magbigay kayo ng magandang salita para sa akin. Umaasa ang buong pamilya ko sa trabahong ito para mabuhay. Bakit ko kayo tutulungan? Di ba pinapasubo ninyo ang tatay ko? Gagawin pa ba ninyo yon? Ikaw ang nag-isip na masamang ideyang yan kanina. Ikaw ang nag-isip na masamang ideyang kanina. Sumuha. Hindi siya, ikaw ang sumubo. Sige, ako na ang sumubo. Sana sa harap ni Director Zhang, magbigay kayo ng magandang salita para mapanatili ko ang trabahong ito. Kuya Sheng, mga empleyado lang din naman kaming lahat. Sana ay maging mabay kayo. Pagkatapos kong sumubo, sana ay patawarin ninyo ako. Ang 3 security guard na ito, suspindihin muna ng walang sweldo. At obserbahan ng ilang taon. Sex, susundin ko ang lahat ng sinabi ninyo. Gagawin ko na ito. Sana ay maging mabait kayo. Pupunasan ko ang sapatos ninyo. Huwag na. Kailangan kong isama ang anak ko. Para tingnan ang bahay. Tatay, hindi na makalakad si Xiaobao. Xiaobao, pumunta ka muna sa upuan doon. At magpahinga. Dito lang ako maghihintay kay Director Zhang. Ses, Boss Sheng, talagang hindi sinasadya yung nangyari sa harapan kanina. Binalaan ko na sila na dapat ay maayos na silang magpakita. Pero hindi nila sinunod. Nabigo pa rin sila. Mga tanga. Pagkatapos, pag-usapan ko sila. Mga maliit na bagay lang yan. Basta masaya at malusog ang paglaki ni Xiaobao. Mas magaling isa. Huwag kayong mag-alala, Boss Sheng. Ang mga pasilidad ng proyekto naming ito sa buong Haicheng ay nangunguna. Tiyak na. Maayos kaming mag-asikaso sa inyo. Kung maganda talaga ang tingin ni Xiaobao sa subdivision na ito. Pag-iisipan kong magdagdag ng puhunan. Sa inyong development group, Boss Sheng, dahil sa sinabi ninyong yan, ang mga tao dito ay tiyak na magiging paang pamilya ninyo. Parang magulang mo ang alagaan mo. Anuman ang kailangan, handa kaming magsakripisyo. Gagawin namin ang lahat. tingnan na lang natin ang galing nyo. Boss Sheng, ang mahal mong anak na babae, hindi ba kasama mo? Pagod na sa paglalaro, nagpapahinga. Gets ko, bata talaga, mabilis mapagod. Sa totoo lang, Boss Sheng, ngayon, may kinain ako, hanggang ngayon. Masakit pa rin ang tiyan ko. Okay lang. Ipasyal muna namin si Xiaobao. Muna, higa. Ay, salamat sa pag-intindi, Boss Sheng. Pasensya na, ay naku. Xiaobao. Okay ka na ba? Mas okay na, tatay. Tingnan natin ang bahay. Sige, pagkatapos, titira ka na sa bagong bahay. Tapos, sa malaki mong kama. Pupunuin natin ang mga teddy bear mo, okay? Okay. Tara na. Ito ay 3 kwarto, 2 sala, 2 banyo. May balkone, 70 square meters. Sa loob naman, isa itong. Wow, ang ganda ng bahay na ito. Tingnan mo tong batang to, siguradong. Titingin lang, walang pambili. Dito sa amin. Tatay, ang ganda ng bahay na ito. At move-in ready pa, pwede na agad tumira. Siyempre maganda ang bahay dito. Pero tulad ng sabi nila, you get what you pay for. Ang proyektong ito, hindi basta-basta. Makakabili ang kahit sino. Kayo lang na mga elite ang may kakayahang bumili. Ay, gusto ko yung sinabi mo. E di, siguro ang mga nakatira dito. Mga social din, no? Siyempre, puro mga importante. Dito. Madadagdagan ang connections mo. Baka nga.
Pag naglakad ka ng aso, makakapag-deal ka na. Honey, dito na tayo bumili. Siyempre, pwede. At bilang bagong son director, makakakuha pa tayo ng discount, di ba? Hinaan mo, secret inspection dapat ngayon. Baka may makarinig. Tatay, bumili din tayo. Dapat mas maganda pa sa kanila. Si Aobao, tingnan mo kung alin ang gusto mo. Yun na lang ang bibilihin natin. Amy, kayo pa. Ang mga bahay na to ang pinakamaganda sa buong proyekto. Ang pinakamahusay na bahagi. Bagay na bagay sa magandang dekorasyon at eleganteng layout ninyo. Mga taong may mataas na estado. Kayo naman, mga batang pumasok lang para sa aircon. Huwag mong hawakan yan. Baka madumihan ang opisina namin. Hindi ninyo kayang bayaran kahit kailan. Dinala ko anak ko para tumingin ng bahay, di mo kami pinapansin. Tapos nadalay ka pa. Ganito ba ang pagtrato nyo? Sa mga kliyente. Ginugulo mo lang ba o naghahanap ka ng away? Hindi ko inakalang may manggugulo sa lugar na ito. Mga mahirap pa. Nakakahiya talaga, Ginu. Ang mga kliyente namin ay mga mayayaman at kilalang tao. Mga may Porsche o Rolex. Kayo, wala kayong dala. Nakakahiya pa kayong pumasok at humingi ng serbisyo. Sabi mo pa, dapat talaga hiwalay ang mayaman. Sa mahirap sa lugar na ito. Tama, hiwalay dapat. Ang ganda ng paliwanag mo sa pagiging suplado. Nagmamataas sa mahirap. Oy bata, kung tapos na kayong magpalamig dito, lumabas na kayo. Huwag kayong magkakamaliha. Huwag mong hahawakan yan, kung hindi. Mapapabayad ang tatay mo at baka makulong pa. Sinong nagsabing walang pera tatay ko? Marami siyang pera. Na. Pa sa mga tulad ninyo, siguro malaki na ang ilang libo. Pero sa tingin ko, kahit isang tile dito, hindi mo kayang bilhin. Paano kung sabihin kong, bibilhin ko ang lahat? Kung mabibili mo ang lahat, titigil ako sa pagiging ahente. Alagaan ko pa ang anak mo, ng libre habang buhay. Deal? Ayoko nung tulad mong yaya. Suplado ka. Anong sinasabi mo? Sinabi kong suplado ka. Paano mo pinalaki ang anak mo? Iniwan ba kayo ng asawa mo? O wala lang talagang pinag-aralan? Subukan mong ulitin yan. Wala ka palang pera kapangyarihan, nananakit ka pa ng babae. Pinakamahirap sa mga mahirap. Alam mo, ngayong nandito ako. Huwag mong subukang galawin ang kahit isang buhok ng mga babae dito sa sales office. Kung hindi, sisirain kita. Ang galing mo, asawa. Bayani ka, napakagalante. Ang galante ng upper class at ang cute naman ng lower class. Talagang magkaiba sila ng husto. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa sigurado kung sino ang upper class at sino ang lower class. Hindi pa kita binibigyan ng leksyon, nagpapanggap ka na. Nakikita mo ba? Ayaw mo ba ang kasing laki ng sako na kamao? Ano ang nangyayari? Bawal ang awayan dito. Manager Wang, ito yung mag-ama. Pumunta lang dito sa sales office para mag-aircon. At ginambala pa ang mga ibang kliyente ko. Parang yung damit na yan ay galing sa Grand Mayfay. Yung isa ay nakakahalaga na mahigit 100,000. Malamang nagpapanggap lang silang mahirap. Sino ang nagsabing hindi pwedeng bumili ng bahay ang mahirap? Sabihin, sino ang nagturo sa'yo na maging mapangmata? Wala pong nagturo sa akin. Sorry, Manager Wang. Sir, taos-puso pong humihingi kami ng paumanhin. Mamaya, kukuha ako ng maliit na regalo mula sa aming proyekto. Paipadama ang aming paghingi ng tawad. Billis, hindi ka ba maghahanda ng gift bots para sa 2 bisita? Manager Wang, may karapatan na ba akong bumili ng bahay dito ngayon? Siyempre naman, hindi po kami nagdidiskrimina dito. Kayo po, huwag kayong mag-alala. Manager Wang, kung ganoon ang sasabihin mo, hindi na ako bibili. Ayokong makatira sa isang subdivision. Kasama ang mga mababang uri. Ma'am, pamilyar ba sa'yo ang estilo ng damit ng batang ito? Kanina ko lang napansin, ang buong suot na ito ay Grand Mayfay. Kaya, nagkakamali tayo lahat, pasensya na. Nagkakamali tayo lahat. Ako ang nagkamali. Asawa, kanina nga tayo ang nagkamali sa kanila. Huwag kang basta maniwala. Sa tingin ko, tama ako. Batang babae, kanina ay mabilis ang dila ni tita.
Pero hindi naman masama ang intensyon. Patawarin mo na si tita, okay? Amy, Kung ganoon, dahil interesado kayong lahat. Sa aming Central Villa area, mamaya na lang. Ay maghahanda ako. Mamaya, dadalhin ko kayong lahat para tingnan ang aming mga pabahay. Okay ba? Ano ang ibig sabihin nito? Tapos na ba ito? Ayon na ba? Sigs na, mahal. Tayo dito. Pare-pareho lang naman tayong klase ng tao. Magbigayan tayo ng mukha, baka sakali. Sa susunod makapag-negotiate pa tayo ng collaboration o ano pa. Dahil sa asawa ko, kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Tama. Mas mabuting magkaayos kaysa magkaaway. Baka sakali. Sa hinaharap magkita-kita pa tayo dito. Sa itaas o baba. Ganito, mamaya, libre ko kayo ng merienda. Iyan, alis na tayo. Segs. Si Aubao, bibili lang ako ng inumin. Anong gusto mo? Orange Joyce, yung may malalaking fruit bits. Sige, bibili na ako para sa'yo. Tatay, may nang api sa akin. Pinagbawalan akong magpahinga sa sofa. CJ, huwag kang umiyak si Aubao. Sino ang nang-api sa anak ko? Ako, ang batang lalaki. Bata, hindi ba tinuruan ka ng magulang mo? Na maging magalang sa ibang bata? Siyempre, tinuruan ako. Eh bakit mo inaapi ang anak ko? Kasi nakaupo siya sa maling lugar. Dapat turuan ang mga walang mata. Si Aubao, umupo ka ba sa lugar ng iba? Hindi, walang tao rito. Ano naman kung walang tao? May lugar para sa mga lalaki. May lugar para sa mga babae. May lugar para sa mga bata. May lugar para sa matatanda. Pero walang lugar para sa mahihirap. Ikaw, maliit na dukha. Kung gusto mong matulog, sa kalye ka matulog. Ngayon, humingi ka ng tawad sa anak ko. Amy, sino ka ba? Ako ang hihingi ng tawad sa'yo? Subukan mo to. Hahaha, isang dukhang tatay, isang maitim na anak. Tikman mo ang lakas ko. Walang pinag-aralang batang lalaki. Tigilan mo yan. Anak, okay ka lang? Masakit ba? Nanay, itong masamang tiyuhin. At ang anak niya, sabay-sabay silang nang api sa akin. Ginoo, hinampas mo ang bata. Grabe ka naman. Yun ay misunderstanding lang. Binigyan na kita ng paraan para umalis ng maayos. Hindi ka pa kontento, pinagbuntunan mo ng galit ang anak ko. Siya ang unang nang-api sa anak ko. Binibigyan ko lang ng katarungan ang anak ko. Dapat turuan mo siyang mabuti, wala siyang disiplina. Ano? Sinabi mong walang disiplina ang anak ko. Kanina niya ko inaapi dito, hinahabol niya ko ng water gun. Nasugatan nga yung kamay ko. Magsinungaling ka. Ikaw yung pumunta dito para manggulo. Pinoprotektahan ko lang ang pampublikong lugar. Yan bang bata? Estudyante ka ba ng paying? Ano naman? Alam mo ba kung sino ako? Dahil inapi ng anak mo yung anak ko, kailangan niyang humingi ng tawad sa akin. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Ako ang Dean of Discipline ng paying at yung asawa ko ang Development Director dito. Unang araw ng asawa ko sa trabaho ngayon, nagsi-secret inspection siya. Ayaw naming magkagulo, pero inapi niyo ang anak ko. Hindi ko kayo palalampasin to. Yung anak mo, nang-aapi gamit ang impluensya, tapos kami pa ng anak ko ang magbabayad. Kahit ano pa ang totoo, dahil sinaktan mo ang anak ko. Huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Binibigyan ko kayo ng 1 minuto para umalis na kayo dito. Kung hindi, papahilahin ko kayo palabas. Sabi ko sa'yo, nanay ko ang dance sa school. Tatay ko ang boss dito sa development. Kung ano ang sabihin ko dito, walang makakapalag. Kahit gusto mong bumili ng init. Kailangan mong magpaalam sa akin. Ganyan nakabastos ang anak mo, di mo pinapagsabihan. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Yung konting pera mo lang, akala mo kung sino ka na, no? Hinahamon mo pa ako at ang anak ko. Hintayin mo, mga tao. Hulihin niyo sila. Pero, si Director Zhang, Ang Director Wang. Ang asawa kong si Director Son ang boss niyo. Kung di niyo susundin, tanggal kayo sa trabaho. sumunod lang kayo sa kung sino ang mas makapangyarihan. Nakasakit na tayo kay Director Zhang. Aya kay Director Son na tayo. Pag-isipan niyo mabuti ang kahinatnan kapag hinawakan niyo ako. Anak, ilang bises kanyang sinaktan? 100 beses, Nay. Sigish, ibabalik natin sa kanya ng 1,000 bises. Tapos, ilalagay natin ang litrato nila sa pader sa harap. At isusulat, mula ngayon, ang mag-ama at ang aso, bawal pumasok. Ang lakas ng loob mo. Huwag kang magmadali.
Kasalanan ng magulang kapag may mali ang anak. Gamit mo ang kamay sa anak ko. Gagamitin ko ang pamalo para bumawi. Nay, yung pamalo. Yan ang anak ko. Ako na ang bahala sa'yo. Tumigil kayo. Director Zhang, di ba kasama mo ang asawa ko? Nag-usap sa negosyo. Bakit ka nandito? Lumayas kayong lahat. Boss Sheng, okay ka lang ba? Okay ka lang? Boss Sheng, Anong dakilang bisita? Isa lang siyang malaking kite at maliit na kite. Bulag ba kayo? Sinabi ko na sa inyo. Si Boss Sheng ay aking dakilang bisita. Hinahamon pa ninyo siya? Talagang bulag. ano? Dakilang bisita. Paano nangyari yon? Director Zhang, naintindihan ko na. Ang ugali sa proyektong ito, ipinagmamalaki ang pagsipsip at sinusukat ang tao sa kayamanan. Natatakot akong maimpluwensyahan ang anak kong babae ng ganitong klima. Boss Sheng, ang mga tong ilan lang yan. Ilan lang. Mag-apologize ka agad kay Boss Sheng. Hindi kayang kalabanin ng asawa mo yan, bilisan mo. Nagkamali lang ang anak ko, tulad ng lahat ng bata. Ikaw ay matanda, huwag kang makipagtalo sa bata. Kalimutan na natin ito. At sinaktan mo ako, hindi pa kita sinisingil. Huwag kang magpaloko. Pabilisin mo ang anak mo na mag-apologize sa anak ni Boss Sheng. Bilisan mo. Wala akong kasalanan, hindi ako mag-apologize, sila ang may kasalanan. Director Zhang, ngayon ay talagang may maliit na hindi pagkakaunawaan kay Boss Sheng. Pero ang asawa ko at ikaw ay mga director, hindi mo ako mapipigilan. Kung mag-apologize ka, ikaw at si Boss Sheng ang mag-usap. Sige, kung ayaw mong sumunod, ay dedemanda ko kayo. Sa pangalan ng paggulo sa pagbibenta ng proyekto. Laos Hang. Ay dedemanda mo ang asawa ko? Papa. Silusan na to, pinaka-apologize ako. Sa maliit na kite na to, pero wala akong kasalanan. Nabintang ako ng walang dahilan. Anak, huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng tatay mo. Director Son, inapi ng anak mo ang anak ko. Ayaw mag-apologize at paulit-ulit na nagbago ng kwento. Narito ako ngayon upang humingi ng katarungan. Hindi ba makatarungan yon? Nakita ko lang nakasabot mo si Laos Hang sa pang-api sa asawa't anak ko. At ikaw, Laos Shang. Ngayon ay dedemanda mo ang asawa ko. Pinipilit ang anak kong mag-apologize. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag sa bagay na ito, hindi ako titigil sa'yo. Laos Son, si Boss Sheng ay isang mahalagang tao. Sa Tianhai Group, araw-araw pinapabayaan mo ang anak mo na mang-api ng ibang bata. Okay lang yon. Pero ngayon, papayagan mo pa bang ang anak mo? Nakagalit ka ba kay Boss Sheng? Maraming mayayaman at makapangyarihang tao dito sa Yulong Mansion. Kung gusto niyang bumili, bili. Kung ayaw, umalis na lang siya. Naririnig mo ba, Director Zhang? Dahil sa isang dayuhan, sinisira mo ang relasyon natin. Boss Sheng, tungkol sa nangyari ngayon, magkumbaba tayong lahat para maayos. Pagkatapos ng lahat, ang anak mo ay nag-aral sa paaralan na pinamamahalaan ko. Ang tinitirhan mo ay proyekto ng asawa ko. Kapag inaway mo kaming mag-asawa, siguradong magdudusa ka. Bakit ko susundin ang mga alituntuning ginawa nyo? Para pumili. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong bilhin ang real estate group ninyo. Bibilhin mo ang buong grupo. Ito marahil ang pinakakatawang biro na narinig ko sa taong ito. Ang yabang talaga ni Boss Sheng. Sobra ang lakas ng loob. Ang pagbili sa buong grupo, malamang kahit. Ang pinakamayaman sa Haicheng ay hindi magawa. Ang galing magyabang, walang bayad. Masasabi ko pa nga, kayang-kaya kong bilhin ang Wall Street. Boss Sheng, makinig ka sa payo ko. Ang Yulong Group ay isang pampublikong kumpanya. Ang market value nito ay mahigit 70 bilyon. Napakaraming makapangyarihan at kilalang tao ang may kinalaman dito. Noong araw, ang pinakamayaman sa Haicheng ay naghirap ng husto para lang makabili ng 25% na shares. Boss Sheng, alam ko na ikaw ay isang kilalang tao sa Tianhai Group. Pero ang pagbili sa Yulong Group ay talagang paang pantasya. Huwag ninyong patawanan ang tatay ko. Kapag sinabing tatay ko, gagawin niya talaga. Kung mabibili ng tatay mo ang kumpanya ng tatay ko, pagsisilbihan kitang parang kabayo. Kung hindi mo mabili, huwag kang magalit kung paluin ko ang kwet mo. Sige, tingnan natin kung sino ang iyak mamaya. Boss Sheng, iginagalang kita dahil pareho tayong nasa mataas na lipunan. Kaya nga ako, magalang sa'yo. Kung gusto mong makipag-away, hindi ako matatakot sa'yo. Kung matatakot o hindi, malalaman mo mamaya. Secretary Wang, sa loob ng 10 minuto, pilitin mong bilhin ang Yulong Group. Sige,
Kung mabibili mo ngayon, wala akong sasabihin. Isasama ko ang buong pamilya ko at agad nanghihingi ng tawad sa'yo. Mukhang mapapahiya talaga si Boss Sheng ngayon. May konting katayuan lang, nagmamagaling na sa Yulong Group. Hindi pa niya nakikita kung anong lugar ito. Tumigil na kayong dalawa. Malapit na ang oras ni Boss Sheng. Pero wala pa kaming natatanggap na anumang kakaibang galaw sa stock market o real estate. Sex na, Director's Hang, tungkol sa araw na ito. Lahat yan sa akin. Dahil hindi ko maayos na inasikaso si Boss Sheng. Ang nagbigay ng problema, siya rin ang lulutas. Boss Sheng, humihingi ako ng paumanhin. Ay, hindi mo kailangang mag-apologize, wala kang kasalanan. Ang may kasalanan ay sila. Ngayong araw, hindi lang ako hihingi ng apology sa kanila, kundi pati na rin aalisin ko silang lahat. Ang tinitirahan ng aking anak, paano magkakaroon ng mga ganitong pasaway? Mag-brag ka pa, may ilang segundo pa naman. Ang pagbili mong yabang, malapit na mabasag. Totoo na lang, Boss Sheng. Ang pinakamalaking shareholder ng Yulong Group ay ang pinakamayaman sa Haicheng. Itinuturing niya itong napakamahal, gusto mong pilitin ang pagbili. Maliban na lang kung itapon niya ang perang puno na ito, sa tingin mo posible ba? Napakalakas ba ng pinakamayaman sa Haicheng? Kapag kinainisan niya ako, isang tawag lang, mapapabangkarot ko siya. Kahit ang pinakamayaman sa Haicheng, hindi mo pinapansin. Mukhang sa susunod, kahit si Emperador ng Langit, ay bababa na lang sa basura. 5, 4, 3, 2, 1, tapos na ang oras. Boss Son, ay naku. Sarado, ang mga stocks ng Yulong Group ay binili lahat ng isang misteryosong grupo. Ang equity ng Yulong Group ay naibenta na rin lahat. Ano? Boss Sheng, para naman talagang bili na. Ang Yulong Group. Imposible, talagang imposible. Kahit napilitin ang pagbili, hindi ikaw yon. Lahat yan ay coincidence lang. Boss Sheng, nabili na ang Yulong Group, mayroon ka na ngayong 58% na shares, may absolute control ka. 58%. Paano possible yon? Ngayon, ako na ang boss ng Yulong Group at kayong lahat. Ay naging empleyado ko na kung sino ang gusto kong paalisin. Ay kailangang umalis. Yeti, isang probinsyano ka. Tiyak na babarilin kang tatay ko. Hanggang sa umiyak ka sa takot. Ay, huwag kang magsalita ng ganyan, Boss Sheng. Bata pa, hindi pa naiintindihan, huwag mo nang pansinin. Kung aalis kayo sa tinitirahan ng aking anak. At sa kanyang paaralan, hindi ko na ito papansinin. Ay naku, Boss Sheng, kasalanan ko itong lahat. Ako ang may pagkukulang sa pagtuturo. Humihingi ako ng paumanhin. Inay, sige na, paluin mo nga itong batang to. Disiplinahin mo. Huwag kang mag-away. Huwag mo na akong paluin. Mawawalan na kami ng trabaho ni Papa. Mag-sorry ka na kay Xiao Bao. Si Aobao, pasensya na. Boss Sheng, nagsorry na ang bata. Yung usapin. Pwede na ba ito? Pwede na. Hayaan ko kayong mag-anak. Napasaway na makasira pa sa buhay ng anak ko. Tito, nagsorry na ako. Bakit di mo pa rin ako pinapatawad? Wala ka bang konsensya? Kasalanan ng magulang yan. Mas malala pa. Yung ginawa nila kaysa sayo. Hindi sila mapaparusahan, hindi ako mapapanatad. Boss Sheng, nagkamali na ako. Luluhod ako para humingi ng tawad. Boss Sheng, Director Zhang, simula ngayon. Tanggalin na ang lahat ng posisyon ni Director Son. Ang mga bakanteng posisyon ay ipapamahala ko sayo. sa akin? At kayong dalawa kung gusto nyo ng separation pie. Mula sa Yulong Group. Sige, alisin nyo na ang mag-anak na to. Huwag silang makita dito. Sach, Boss Sheng, gagawin ko yan. Alice. Palayasin, bigyan mo ng kunting awa. Boss Sheng, bigyan mo ng awa, Boss Sheng. Sayang, hindi ko pa siya napasakay para maging kabayo. Ngayon, pinalayas ko na ang masasama para sayo. Mag-aral kang mabuti, ha? Sige, si Aobao, pangako. Magiging top ako sa klase para sa'yo, Papa. Pinky promise. Huwag kang magbabago, kung hindi, pagong ka. Boss Sheng, kailangan mo ba ng sariling opisina? Dito para sa'yo? Hindi ako madalas dito para mag-manage. Sayo na ang lahat ng operasyon dito. Kung maganda ang resulta, may bonus ka. Salamat sa tiwala, Boss Sheng. Sisiguraduhin kong maganda ang trabaho ko. Xiao Bao, halika, pumili tayo. Pinakamalaki at pinakamagandang bahay. O side. Halika.